Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawad ng ating buhay, ang salitawa. Today we are celebrating the memorial of Saint Nicholas de Tolentino. Binabati ko po ng isang maligayang pagdiriwang ng kanilang kapistahan ang lahat ng parokyano ng Saint Nicholas de Tolentino Parish sa San Nicolas, Pangasinan, sa pamumuno po ng kanilang kura paroko na si Reverend Father Farley Castro. Happy Fiesta po sa inyo. Bakit nga ba tayo nagdarasal? Kadalasan po o marami sa atin ay halos wala na pong panahon para magdasal. O kaya naman kung magdarasal man lamang ay parang ATM ito, nahuhugot lamang at magdarasal lamang sapagkat mayroong pangangailangan. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin ang ginawa ni Jesus na pag-akyat sa burol at buong magdamag na nagdasal. Bakit kailangan niya pang magdasal? Siya naman ay anak ng Diyos o siya mismo ay Diyos. Pinapakita sa atin dito mga kapatid ang kahalagahan ng panalangin. Na ang panalangin po ay hindi lamang natin gagawin sapagkat mayroon tayong kailangan sa Diyos. O kaya naman hindi lang tayo magdarasal kasi ay naghahanap tayo ng panahon para magdasal. Pero ang panalangin ay yung gaya ni Jesus ay gagawa tayo ng oras para manalangin. Sapagkat ang panalangin ay pagpapakita ng malalim na relasyon natin sa Diyos. Ang panalangin ang siyang nagpapalakas o nagbibigay kalakasan sa atin. Kaya po we don't find time to pray, but we make time to pray. At bakit po nagdasal si Jesus? Sapagkat ang pagdarasal ay pagbababad ng oras sa kanyang Ama. At ito ay pagpapalalim ng kanilang ugnayan. Ganun din po sa ating panalangin mga kapatid, kapag tayo'y nananalangin o nagbababad ng oras sa Diyos sa ating panalangin, lumalalim at lumalalim din ang ating relasyon sa Diyos. Kaya po mga kapatid, sana we don't find time but we really make time to pray. At ano po yung naging bunga ng panalangin ng ating Panginoon? Ang pagpili niya sa 12 na siya magiging haligi ng ating simbahan, ang siyang magiging kasama ng Panginoon sa kanyang pagmimisyon, sa kanyang pananatili dito sa ibabaw ng mundo. Kaya po sa lahat ng ating mga gagawin, sa lahat ng mga adhikain natin, napakahalaga na lagi natin itong samahan ng panalangin upang sa ganun ang lahat ng desisyon na gagawin natin ay hindi lamang nakabase sa gusto at ating pagpapasya, kundi nakabase rin ito sa kagustuhan o plano ng Diyos. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Uli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.